Lahat nag-glow up. Ako lang nag-glow up eh. Kumukulo gusto eh. Amen. Ayan, naalala ko yun. Yung patotoo ko nun, sinabi ni Miss. Mga kapatid ko, Hoy lang ang tawag sa akin. Pero dahil sa Panginoon, ginamit niya yung gawain. Inayos na talaga yung family ko. Kuya na yung tawag na ulit sa akin. Amen? Amen. Alam ko na Ay, hindi ba ganun? Ayan, amen. Ayan, napakinggan natin si Ate Balen, tsaka si Ate Chris mag-preach. Nakaka-pressure eh. Dapat ako na lang pala muna. Para yung akin yung pinaka-maikli eh. Nakaka-pressure tuloy. And ngayon, nito, ang title po ng aming preach is about serving God up to the point of bleeding. Lagi namin naririnig kay Mami ito eh. Give up to the point of bleeding. Ngayong hapon to, serving God up to the point of bleeding. Hallelujah. Napag-usapan natin si Mami. Ako din, naalala ko nun. Grabe, kay Mami talaga. Iba talaga yung pagmamahal ni Mami. No? Sabi ko sa inyo, lumaki kami ni Jason na ganito. Dahil sa mga pagkain na binibigay ni Mami, pag-aaruga ni Mami. And yun, isa sa mga naituro niya sa akin is yung how to serve God up to the point of bleeding. Yes. Hindi pwede yung putyo-putyo kasing service kay Mami. Kung ilalay nyo naman si Mami, di ba? Sa mga hindi nakakilala kay Mami, bawal sa kanya yung mga malamlang na pagsaserve. Bawal sa kanya yung lukewarm service. And ngayon ito, hapong ito, talakayin natin yun. Mabilis lang tong message ko, promise. Hindi kayo antakin. And ngayong yung text natin is 2 Corinthians chapter 11 verses 24 to 27. Kung may mga Bible kayo at hindi nyo dala, good luck. Hindi. Ang chapter 11 verse 24 to 27 is about kay Pablo. Kung kilala niyo si Pablo, siya si Paul. Basahin ko na lang po. 2 Corinthians chapter 11 verses 24 to 27. 5 times I received from the Jews the 40 lashes, minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled, and I have often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and I have often gone without food. I have been cold and naked. Amen. Tayo nga po yung manalangin. Lord, we thank you for this afternoon, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga salita mo, Lord God. Pag-aaralan natin ngayon, mapapakinggan namin ito, Jesus. Nawa po, Lord God, ay tumimo ito sa aming mga puso, Lord Jesus. May mga speaker, gamitin mo kami mga speaker mo, Lord God, upang maipating kung ano yung mga mensahe na gusto mo pahalin sa amin, Lord God. Nawa, Lord, lahat ng mapapakinggan namin ay hindi lang namin mapapakinggan, pagkos ma-apply din namin sa aming buhay, sa aming magiging lingkod, Lord Jesus. Kayo nga patuloy na mag-cover sa akin, Lord God, sa aming mga speakers, Lord God. Kayo nga patuloy na mag-cover, magbigay ng anointing, Lord God, na nagmumula sa inyo. Gamitin niyo lang kami mightily and effectively. Ikaw mataas, ikaw mahayag, Lord God. Lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy na tinataas sa tanging pangalan ng mga Jesus. Amen. 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 Sino na po dito yung sa paglilingkod nakatikim ng 40 lashes? 40 lashes. Hindi eyelashes 40 lashes. Sino na dito yung hinampas ng rod? Ngayon yung rod, pwedeng tungkod, pwedeng stick.
Sino na dito yung nasiraan? Ng ulo. Nasiraan, di ba? Siguro may nakaranas na nun. Papunta dito, naflatan ng gulo, di ba? Mga nagmumotor, mga nagdadrive, pwedeng natirikan, overheat, ubusan ng gas, pwedeng ganon. Di ba? Sino na dito yung nakaranas na magutuman sa gawain? Ay, sino ba dito yung nakaranas na patuhin dahil nagpipreach? Si pastor. Diba? Sobrang sa buhay natin ngayon bilang lingkod. Sino yung nakaranas ng gano'n, nakatulad ng naranasan ni Pablo? Bukod kay pastor ha. Kasi yung generation ngayon, iba na yung service eh. Dati, naalala ko, nagpipreach sa mga bus. Bibigay ng pamphlet sa bus. Ngayon, madalas, yung pag-share ng Word of God, through social media na. Pupost mo lang, ibabang mo, o kaya isisend mo via message. Diba, PM lang. Send na lang. Sobrang dali na. And truly, lalo na ngayon, dapat mas lalo tayo nagdo-double time eh. Bakit? Hindi ko maintindihan bakit parang sa panahon ngayon, mas lalo naging complacent yung mga lingkod. Amen. And ngayong hapong ito, tatalakayin natin yan kung paano serve up to the point of being. Sa churches, iba't iba yung klase yung dumadalo. Merong attendee lang, yung mga taga-butas ng upuan lang, diba? Yung mga nakaupo lang, diba? Kakamay, kakawin. Meron din mga naglilingkod, diba? Merong napipilitan maglingkod kasi may utang na loob. Nari, boss, diba? Ito ako ni boss eh. Diba? Ito ako ni boss eh. Kailangan ko patin, diba? May mga naranasan kami dyan, yung mga dati umatin sa taytay. Diba? Invite ako ni boss, kailangan ko matin kasi siyempre boss yun. Diba? Meron namang naglilingkod dahil nagdurusa o may pinagdadaanan. Diba? May nagsiserve siya dahil sobrang hirap na ako. Sabi nila, pag sadsad ka na, doon mo lang mararamdaman yung si Lord eh. Doon mo malalapitan si Lord. At meron naman naglilingkod dahil mahal si Lord. Amen? Amen. Sana nawa lahat tayo dito naglilingkod dahil mahal natin si Lord. Hindi dahil mahal natin yung isa natin may mga ganyan eh. May mga mahal niya daw si Lord, pero alam naman natin, mas mahal niya si Lord. Diba? Kailangan yun eh. Kailangan naglilingkod tayo dahil mahal natin si Lord. Dahil naglilingkod tayo, pipiliin tayo. It's not just a responsibility, guys. Diba? Isa yun sa mga commitment na meron tayo bilang lingkod natin. And ngayong hapong ito, talakayin natin 3 points of serving God up to the point of giving. Sabi ko sa inyo, mabilis na. Number 1, ambition. Letter A, ambition. So as we grow as we grow old with God, meron tayong mga ambition. Diba? Ano yung ambition nyo para sa ating church? Ako yung ambition ko dati, magkaroon lang ng church. Simula, sabi ko, hindi kami makakabinagso nito kapag maliit lang yung aquarium. Di ba? Paano dadaming isla kung yung aquarium mo fishbowl lang? Diba? So I dreamt, nagkaroon ako ng ambition na siguro pag nagkatrabaho ako, magsimula na kami mag-save. Tapos, tatayo ng church. Diba? Pero as we grow old, nagbabago yung ambition natin. Dati nung mga estudyante pa lang, ganun eh. No? Gusto ko, kasama natin lagi si Lord sa mga ambition natin. Naisip mo yung mga gagawin mo after graduation. Kaso biglang pagtagal-tagal, nagiging complacent. Yung mga dating may ambition para kay Lord, ngayon ambition eh. Diba? Ambition eh. Dati, evangelize. Gusto ko mawin ng soul. Mag-evangelize, pupunta, magbabahay-bahay. Magbibigay ng mga pamphlets, i-invite. Ngayon wala na, dahil nalapatan na ng Gojek yung balat, ayaw na ng maaarawan. Bibigyan ko sila yung mga
Tinitingnan ko sino mga nagre-react sa mga project na yan. Win, di ba? Ayaw na naman napapawisan, di ba? Dati nung nasa church, nung bahay pa lang, church, kinamami. Okay lang na pinagpapawisan, takak-takan, walang pakialam. Ngayon, di ba? Ay, gusto ko na may electric fan. Dito na ako sa may electric fan na part. Gano'n na, di ba? Lahat naman, gusto natin ang komportable. Nalala ko pa dati, di ba? Kinikwento ko sa inyo. Yung church namin, papasok ang 150 pounds. Pagkatapos ng gawain, 140 ka na lang. Kasi sobrang init. Parang sahon na talaga sa loob. grabe talaga. Pag wala kasi yung kisame. So kapag tanghali yung gawain mo, last just yung gawain namin ng umaga, kung makikita mo talaga yung mga mukha, nagkikintaban. Mga nagkikintaban yung mukha talaga, tsaka gumagaan lahat ng pakiramdam paglabas, parang ang linis-linis ko. Kasi nabawasan talaga. Ganun. Pero ngayon, ang dami na. Hindi mo na pwede utusan. Nagtatalo-talo na kung sino dapat gumawa ng ganito. Sino dapat gumawa ng ganyan. Diba? Parang mali Kung kailan tayo nag-grow bilang lingkod, tsaka tayo nagtatalo-talo kung sino dapat magtapon ng basura, sino dapat magwalis, sino dapat mag-map. Yung mga electric fan, nahihiya sa mga damit yung electric fan. Yung electric fan, grabe no? Kung makakapagsalita yung electric fan baka puli mukha nyo salita yun dahil, di ba, nagkikita ka na. Pero wala nababawasan yung ambition natin para sa gawain, para sa church itself, di ba? Which is mali. Kasi dapat kung paano na nag-grow tayo bilang tao, dapat ganun din yung spirit natin bilang yung ambition natin para sa church natin. Kasi sino ba yung expect nyo na magkakaroon ng ganong heart sa church? Gusto nyo ba ibang tao pa? Di ba hindi? Di ba tayo lang din? Kaya dapat yung ambition natin, as we grow on, it grows din. Di ba? Hindi pwedeng naging complacent na. Di ba na? Ayaw na. Ambition na talaga, hindi ambition di ba? Amen? Amen! Amen po ba? Amen! Naiintindihan niyo po ba? Amen! Amen! Next na. Ayan na, mabilis nga, di ba? 3 points lang to. Ay, sorry, nakalimutan ko basahin yung verse. So sa ambition, ang verse natin is Proverbs 16:3. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Naniniwala ba kayo na pag pinagkatiwala nyo yung mga plano nyo kay Lord, matutupad to? Ako hindi. Kasi plano niyo yun. Iba kasi yung plano ni Lord. Diba? Sometimes, na-dishearten tayo dahil, pinipray ko naman to kay Lord. 10 years mo na pinipray to kay Lord. Diba? Aba, 10 years mo na pinipray kay Lord, hindi ka pa rin natatawa na parang 10 years ko na pinipray, walang sagot si Lord. Parang hindi yata ito yung plano niya. Diba? Dapat matuto tayong ipag-pray na yung plans natin maging inline sa plano ni Lord. Amen? Diba? Especially, lingkod na tayo. Let's not be selfish, diba? Gusto lang natin, Lord, wala naman ko siya. Lord, gusto ko siya, diba? Pero paano kung hindi pala siya yung Lord para sa'yo? Paano kung si Boy A pala? O kaya si Girl A, diba? Ganun, dapat ganun. Plus, yung relationship. Huwag muna kayo mag-focus. Huwag muna kayo mag-focus dyan. Promise. Maraming sisiraing oras yan para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Amen? Amen! Amen! Next. Covenant. Deuteronomy in the beginning. Deuteronomy 7:9. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Amen. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng covenant?
Sino po nakakalam ng covenant? Si Pastor, si Ate Green, ay si Man. Pastor at si Man lang. Sa mga disciple, sino nakakaalam ng word na covenant? Ano ang meaning ng covenant? Oh, Google. Ang covenant is our agreement with God. Amen. Naniniwala ba kayo na bawat disciple dapat may agreement with God? Amen. Commitment. Bilang mag-asawa, Brother Dory at Sister Maribig, Pastor Leo at si Ate Chris, ako at si Ate Palino, Edison at si Mehan. Alam niyo ba na bawat mag-aasawa may commitment sa isa't isa? Yung commitment na yun, hindi pwede, ayoko na. Ayoko na agad. Pagod na ako eh. Ayoko na. Your commitment, your covenant, is a deeper meaning of commitment. If yung mga mag-aasawa is may commitment sa isa't isa, at hindi basta-basta susuko, o hindi basta-basta nag-iibay-ibay, lalo na yung covenant nyo with God, or your agreement with God. Diba? Kung bakit kayo nakikipag-covenant kay God, it is to agree on something na gagawin nyo dapat. Diba? Madalas kasi sa mga kabataan ngayon, or sa mga lingkod, nakakalimutan niya yung covenant niya kay Lord. Lord, pag nagkaroon na ako ng trabaho, Lord, promise, magta-tithes ako. Amen? Diba? Sabi nga ni Lord, diba? Tithes is 10% of what you're earning or kabuong kingdom. Pero alam mo ba, sobrang ano ni Lord? Sabi ni Lord, pagtalo naman yung mga tao. Or, kung ano yung gusto ng puso. Amen? Diba? Diba? Parang nakikita nyo ba? Na sobrang nakikipag-leverage si Lord just to reach us. Ganun tayo ka-special kay Lord. And bilang lingkod niya, dapat meron tayong covenant kay Lord and we respect yung covenant natin with God. Hindi pwedeng basta paglilingkod lang. Yung covenant na binibigay natin or yung agreement na meron tayo kay Lord is dapat firm. Diba? Hindi pwedeng putyo-putyo lang na agreement. Lord, pag nakapasa ako, Lord, ako na magtatapon lagi ng basura ng church. Pupunta yung gagawin eh. Minsan nagbibigay pa ng 5 piso dun sa mga bata. Magtapon lang ng basura. Diba? Hindi ganun eh. Kailangan mas malalim, mas impactful para sa gawain, di ba? Mas impactful sa paglilingkod kay Lord, yung covenant. Hindi ano yun eh. Para sa akin, hindi magandang covenant yun eh. Yung isa sa mga naging covenant ko kay Lord, sabi ko kay Lord noon, Lord, kung nung nag-under ko si Pastor, sabi ko talaga, Lord, kahit anong mangyari, kahit anong sibat, di ba? Walang harang, Lord. Tuloy-tuloy lang. And so far, so good naman. na-establish ko naman yun. Amen? So, kailangan i-honor natin yung covenant natin kay Lord. Kung sa tingin nyo, wala pa kayong covenant with God, maggawa na kayo. You should have your covenant with God and your agreement with God. Amen po ba? Amen. And letter T, time, talent, and tithes. Proverbs chapter 3, verse 9. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your increase. Time, talents, and tithes. Lagi na natin napapakinggan to. Ilang preaching na. Iba't iba yung approach, iba't iba yung dating sa atin. Pero, those are the T's na pwede natin ibigay kay Lord. Bilang service. Bilang service, form of service, form ng paglilingkod natin sa Kanya. Time. Time. Ano ba yung time? It's something na sobrang importante na hindi basta-basta nababawi. Sobrang importante ng time kasi lahat ng mga nangyari kaninang umaga, hindi na natin mababalik. Di ba? Attendance.
Di ba? Practice. Practice ng church. Music team. Puro taga-tay-tay na yung mga member ng music team. Di pa. Di ba? Di ba? Time. Di ba? I-respeto natin si Lord. I-respeto natin yung time. Practice. Di ba? Kung 4:30 ang practice, 4:31 late ka na. Dapat 4:25. Di ba? Nakakaya naman sa aming mga bumabiyahe para mag-practice on time. Tapos darating kayo 4:35, 4:45, di ba? I-respeto natin yung time. Yun yung mabibigay natin eh. Gawain, devotion. Kung bakit meron tayong devotion, yung oras ng devotion, di ba? Kailangan, sakto natin yung time ng devotion. Hindi pwedeng hahabol lang, hahabol. Understandable yung mga busy talaga. May mga trabaho. Pero yung wala talagang trabaho, tapos di ba? Come on, man, di ba? Sa paglilingkod, makikita mo talaga yung respeto ng tao. Depende sa tayo. Amen. Di ba? Tithes, alam niyo na to, tithes. Di ba? It is 10% of what you're earning. Kung ano yung kinikita natin. Talent. Yan. Maraming question dito eh. Yung talent kasi, yes, talentado. Magaling kumanta, magaling mag-gitara, magaling mag-drums, magaling mag-tulog tao. magaling magsalita sa harap, magaling mag-exhort, yung mga ganun. Di ba? Pero yung talent kasi, talent-wise, oo, nandun. Pero yung heart kasi tinitignan sa atin ng Lord. Di ba? Ano na gagamitin ni Lord? Maraming pagkakataon na pinakita ni Lord na yung talent, heart beats talent. Di ba, Pastor? Ilang beses na kinento sa amin ni Mami nun na may nagpapaawit daw. May nagpapaawit. Gagaling nila kumanta. Pero nung pinag-lead daw yung isa na hindi talaga kumakanta, grabe daw yung Holy Spirit. Sobra yung puspos ng Holy Spirit. And then, there are times na na-experience na rin natin sa Taytay. Di ba? Pero hindi magaling kumanta, di ba? Pero, grabe yung Holy Spirit, yung puro ng Holy Spirit. So, dapat yung talent natin, pinamaster natin ito eh. Di ba? Kung alam niyo yung parable of talents, di ba? Yung isang master binigyan yung isa ng servant niya ng libag. Yung isa, binigyan ng dalawa, yung isa lang. Tapos pagbalik ng master, nagdoble yung lima, nagdoble yung dalawa, kasi yung isa, binuhol lang, di ba? Nagalit yung master kasi hindi niya ni-nurture. Yung lahat ng talents natin, lahat ng mga kakayanan natin, galing kay Lord yun. So dapat ni-nurture natin yan, di ba? Kasi kung hindi kukunin lang din sa atin yan. Amen? Amen. Amen. So, lahat ng nabuo ko, act. So, serving God up to the point of pleading, we should act right now. Kailangan na tayong kumilos. Amen po ba? Amen. And I just want to leave you, sa akin pagkatapos, I just want to leave you one thing. Sabi nga ni Ate Chris, di ba? Hindi madali ang buhay ng Kristiyano. Sa mga nagsasabi na madali ang buhay ng Kristiyano, mas po kayo. Hindi po talaga. Sabi sa kanta, scam yung kantang yun eh. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi po talaga masayang ang Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano, puro hirap at sakit. Puro pagsubok. Pero there is joy. Amen. Kasi kasama mo si Lord. Amen. Hindi totoo na puro joy lang, na puro saya lang. Siyempre, dadaan ka sa mga rough road ng buhay natin. Dadaan ka sa mga pagsubok. Pero may joy doon. Kasi sabi, di ba sa kanta, there may be pain in the night, but the joy comes in the morning. And ngayon, I encourage everyone to never give up. Alam ko, lahat tayo may pinagdadaanan, pati pang level, they respect that.
Hindi lang kami inaatipan ninyo, sa mga pastor, sa mga Sister Manny, may mga pinagdadaanan. Kahit yung mga estudyante may pinagdadaanan. Pero don't be anxious, guys. Don't be anxious, magtiwala kayo sa Panginoon. Kung ayaw mo maniwala sa mga patutuan namin ni Ate Pani, sa mga patutuan namin ng pastor, Sister Manny, di ba? Parang daw namin ni Ate Pani, ayaw maniwala ng mga kabataan namin sa mga patutuan namin. Kala namin pinubuntag namin sila. Pero lahat yun totoo, promise. Hindi kami magpapatotoo ng joke lang, hindi totoo yun, di ba? Hindi kami gagawa ng bagay para sure. Amen? Amen? Amen po. Maraming salamat po.